May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Araw po ni Bonifacio ngayon, kaya meron lang po tayong kakastiguhin, ano? Itong nag-uungas-ungas na ombudsman, Samuel Martires, ungas na DDS po ito. Ayaw imbestigahan ang mga anomalya at mga pagnanakaw ni Sara Duterte. Anong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. At sa ating pong opinion, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Itong si Ombudsman Samuel Martires ang isa sa pinakaungas, pinaka-GAGO, ha? Pinakagago, sabihin ko na. Total, araw ni Bonifacio ngayon, talagang dapat, isagad na natin ang tapang, di ba? Alang-alang po sa alaala ni Gat Andres Bonifacio, bugbugin po natin ng hagupit itong si Ombudsman Samuel Martires na talaga na mga nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan, sabihin natin inutil, walang silbi sa kanyang posisyon bilang ombudsman at ayaw niyang imbestigahan ang mga karumal-dumal na anomalya ni Sara Duterte sa kanyang paggamit po ng pera ng bayan. So, certified DDS po itong si Samuel Martires, ha? Ngayon, sino ba tong Samuel Martires na ito? Walang fake news. Pag-uusapan natin ang mga record nitong ungas na ombudsman na to. Bakit ba yan? In-appoint ni Rodrigo Canor Duterte dyan sa posisyon na yan, ha? 2 beses in-appoint ni Rodrigo Canor Duterte ito. So talagang ito certified Dutards. Itong ombudsman na to, na ang trabaho sana nito ay pangalagaan, bantayan ang pera ng bayan. Ha? Ang ombudsman po, ang trabaho po niyan, ayon sa ating saligang batas, ay taga-usig. Taga-usig po ng mga kawatan, ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po trabaho niyan Binabantayan ang pera ng taong bayan. Pinoprotektahan ang pera ng bayan. Pinoprotektahan ng interes ng mamamayang Pilipino. Yan ang obligasyon ng ombudsman. Pero itong si ungas na ombudsman na to, ang pinoproteksyonan ay ang kanyang tawag dito, ang kanyang nag-appoint sa kanya. Ang kanyang idol na mga Duterte na nag-appoint sa kanya, itong pamilya Duterte. At hindi ko mo ombudsman ka, ungas kang Martires ka, hindi ka na pwedeng batikusin. Dapat dito, ine-expose ang kawalangyaan nito at pagka-inutil nito. Kaya dahil araw ni Bonifacio ngayon, talagang magbo-Bonifacio tayo. Mga kabunyog, mga kababayan. Dahil isa sana ang ombudsman sa pinakamakapangyarihang institusyon, yung Office of the Ombudsman, na ginawa po, nilikha yan ng ating saligang batas, isang independent body yan na talagang tutugis sa mga magnanakaw, kawatan, abusado sa gobyerno. Pero walang ginagawa itong Ombudsman Martires na to. Martires pala, Martires. Si Samuel Martires. At kikilalanin natin siya, kakaliskisan natin siya. Sasabihin ko po ang mga katarantaduhang record ng ungas na ombudsman nito. Marami po itong katarantaduhang record. Mga magnanakaw, mandarambong na inabsuelto nito. Magnanakaw na inabsuelto nito. Anyway, iisa-isahin po natin yan at walang fake news. Walang fake news dito sa Kulig Soliman. Ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa, Bunyog Party List, number 87. Lumalaban para sa bayan, nagtataguyod ng katotohanan.
at nasa dugo po natin, ha, mga kabunyog. Ang dugo ni Gat Andres Bonifacio na kailanman ay hindi natakot. Ha? Hindi natakot si Gat Andres Bonifacio na lumaban sa mga abusado. Ha? Na lumaban sa mga mapagsamantala. Sa ating panahon ngayon, tayo ay mga anak at apo ni Andres Bonifacio. Di ba? Bonifacio Day ngayon eh. Kaya talagang bibiray natin ng todo itong pulpol, ungas, walang silbi na ombudsman na DDS o Dutards na si Samuel Martires. Nagmula ng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Sabi ni Randy Oparya Sanlani. Sabi ni Randy Sanlani, kampo ng kadiliman yan. Kaya kampo ni Duterte itong ungas na ombudsman na to. Totoo yan, sir, sabi ni Maximo Corpin. Ngayon, hindi tayo nagsasalita ng walang ebidensya. Hindi tayo nagsasalita at bumibira ng walang basihan. Meron po tayong matitibay na basihan, katotohanan. Katotohanan. Listen mga Dutards, yan ang wala sa mga pulpul nyong vlogger, ang pagsasabi ng totoo. Sa bunyog, sa Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Napakahalaga sa atin ang katotohanan. Ebidensya, batayan. Kahit i-google nyo yung mga sasabihin ko, i-google nyo ngayon, totoo itong sasabihin ko, tungkol sa ungas at inutil na ombudsman na si Samuel Martires. Di ba? Akala nyo, wag natin palulusutin itong ombudsman na ito. At hindi naman siya habang buhay sa posisyon na yan. Pero talagang ang ginawa ni Duterte dyan, inilagay niya yang si Samuel Martires dyan sa posisyon ng ombudsman para kung darating ang panahon na mabubulgar ang mga kawalangyaan, ang mga pagnanakaw, ang mga pang-aabuso ng mga Duterte, ay meron nga naman silang ombudsman na tauhan sa gobyerno. Yan ang nakakalungkot sa ating bansa, sa ating demokrasya. Talagang binababoy ng mga nila Duterte at ng aso, sabihin ko ng aso, ng asong si Samuel Martires. Aso ni Duterte ito. Kaya pwede itong tawagin ni Duterte. Di ba ganun ang aso, tinatawag ng amo? At kumakawag-kawag pambuntot nitong inutil na ombudsman na to, ha? Inutil kang, Martires ka. Kung may kahihiyan yan, dapat mag-resign na yan kaya lang, Dutards nga yan, appointed ni Duterte, walang kahihiyan yan. Lalo po pag ikwento ko ang mga record yan. Sisimulan na natin. Ha, mga kabunyog, mga kababayan. At ito ay parangal natin kay Andres Bonifacio, mga kabunyog. Ha? Kasi si Andres Bonifacio, araw ni Bonifacio ngayon November 30. So parangal natin ito. Nasa dugo. 'Di ba? Tayo'y mga lahi, anak at mga apo ni Andres Bonifacio. Mga kabunyog, proud tayo diyan. Sapagkat si Bonifacio, mahal niya ang bayan. Hindi siya natakot sa mga abusado, sa mga mapaniil, sa mga mapagsamantala. So yan. Tayo'y kinararangal natin na tayo'y apo ni Gat Andres Bonifacio, di ba? Owen Santos, matagal nang ungas yang Martires na yan. Didipwet yan. Ganda ng sinabi mo, Owen Santos. Didipwet nga yan, matagal na. Tama ka dyan, Owen Santos, talagang didipwet itong si Samuel Martires. Sabi ni Pupi Kopi, suki natin to, kabunyog to. Good evening, Kakulex, bunyog, pagkakaisa. Salamat, Papi Kopi, ha? Robert De Belen. Sabi ni kabunyog Robert De Belen. Teka. Angel de la Guardia. Nandito na si Angel de la Guardia. Katotohanan, ikaw anong alam mo bukod sa kasinungalingan? Sino bang kausap mo dyan, Angel de la Guardia? Marami naman Dutards dyan. I-welcome natin. At habang nakikinig kayo ng vlog ay magandang i-share nyo, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. I-share nyo yung ating vlog at syempre, i-follow nyo ang Bunyog Pagkakaisa public page. Mag-invite friends kayo, yung may 3 tuldok doon. Invite friends kayo para dumami
ang follower, subscriber ng Bunyog Pagkakaisa. At habang nanonood kayo ng vlog, share nyo lang po ng i-share itong ating vlog sa inyong wall, sa mga GC, sa inyong mga friendship, sa social media. No? Yun ang mahalaga dyan. I-share natin ang katotohanan. Huwag tayo mahihiya. O, Jeffrey Murabe, Bunyog kami dito, number 87. Salamat, Jeffrey Murabe. O, Yob Motus Floreno. Eve. O, good Eve, Kabunyog. Suportahan natin to from Iloilo. Sabi ni Yob Motus Floreno. Jesse Regalado. Impeach Marites. Kaya, Marites na, ano to, Martires. Hindi, Martires to, si Samuel Martires, ano? J.R. Amodia, good evening, sir. O, simulan natin. Itong si Samuel Martires po, ano to graduate ng San Beda, no? Alumni to ni, ni Canor Duterte. Matanda na to, nasa 75 years old na yata ito. Hukluban na ito, no? Hindi pa gumagawa ng mabuti. Ngayon, ano ba ang ombudsman? Ipaliwanag lang natin. Ang ombudsman po, yan ay nilikha ng konstitusyon. Tinatawag din niyang tanod bayan. Yan tanod bayan yan O ombudsman o Office of the Ombudsman. Ano po ang trabaho niyan? Yan po ang main prosecutorial body na tumutugis, nagdedemanda, umuusig sa mga opisyal ng gobyerno na magnanakaw, abusado. So, yung mga opisyal ng gobyerno, mayor, congressman, governor, senador, kahit presidente, vice-presidente, pag po opisyal ng gobyerno, mga gabinete, undersecretary, ombudsman po yan. Kaya nga halimbawa, kapag mayroon kang nirereklamong mga opisyal ng bayan, pwede kang sumulat sa ombudsman. Diba? Kasi ombudsman talaga ang umaano dyan, nagpo-prosecute. Diba? Basta opisyal ng gobyerno. Ganun po yun. So, napakalaki po ng obligasyon ng ombudsman sa bayan. At yan ay nilikha ng konstitusyon, independent body po yan. Kasi, although ina-appoint po ang ombudsman ng presidente, fix po ang term niyan. 7 years. 7 taon po ang term ng ombudsman. At iyang ombudsman, kapag in-appoint niya ng Pangulo, hindi na yan pwedeng tanggalin ng Pangulo. Matatanggal lang yan through impeachment. So may mga safe, tawag dito, may mga safety po na nilagay dyan sa constitution natin para ang ombudsman ay gumalaw na independent. Kumbaga dapat ombudsman ka, hindi ka natatakot sa politiko. Hindi mo boss yung nag-appoint sa'yo, kundi ang boss mo ang taong bayan. Ang iyong loyalty ay sa interest ng taong bayan, ng mga Pilipino. Ganon dapat ang ombudsman. Kung matino, at yan yung sinasabi ng konstitusyon. Pero itong si Samuel Martires, hindi po. Dati po itong Sandigan Bayan Justice. Alam nyo ba, justice to ng Sandigan Bayan. Ano naman yung Sandigan Bayan? Kung may ombudsman na taga-usig, nagdedemanda sa mga opisyal ng gobyerno, ang Sandigan Bayan naman ang hukuman para sa mga inuusig na opisyal ng gobyerno. So, di ba? Special court itong Sandigan Bayan. So, gano'n Ombudsman taga-usig, Sandigan Bayan ng hukuman o korte. Naging justice po ito ng Sandigan Bayan. Di ba? Ngayon, ano ba ang mga high-profile case nitong ungas na si Samuel Martires? No? Sana nakikinig tong si Martires sa atin o may tauhan tong nakikinig sa atin para makarating dito sa kanya ang kanyang pagkaungas. Alam nyo ba nung Sandigan Bayan pa, justice itong si Samuel Martires, ay dinismiss nito po ang kaso ni Gloria Macapagal Arroyo tungkol po sa plunder case. Ganyang kawalang hiya. Ang sinasabi niya, meron siyang sinasabing ruling. Pero alam nyo, kaduda-duda ang pagkakadismiss ni Martires sa kaso ni Gloria Arroyo ng plunder o pandarambong. Tungkol po ito sa ninakaw ni Gloria Arroyo na pondo po ng PCSO, 73 million. Nung itong si Sandigan Bayan, tama. Nung itong si Martires, inano po niya to, dinismiss po niya ang kaso dito. Hindi ko alam kung dismiss o acquitted. Basta
pinaano niya si Gloria. Inabsuelto si Gloria na, ano? Nakahayahay si Gloria Macapagal Arroyo, dito po sa PCSO. Oh, 'di ba? Acquitted siya. Ano pala yan? Nung Supreme Court pala siya, sorry. Nung siya parte na ng Supreme Court, isa siya sa nag-acquit po kay Gloria Macapagal Arroyo. Oh. Ang sinasabi ko pala mamaya na yung tungkol sa Supreme Court. Kasi naging associate justice din ito, no? Sa dami kasi ng kabalbalan, nalito na ako, no? Yung kinukwento ko tungkol kay Arroyo nung Supreme Court justice siya. Ito po yung sa Sandigan Bayan. Ito po, pumayag po ito sa plea bargaining agreement nitong isang military general na nangurakot, itong si Carlos Garcia. 300 million. Si General Carlos Garcia, yung controller po ng Armed Forces of the Philippines. 300 million, ibig sabihin po ng plea bargain, parang umamin sa mas lesser offense, pinayagan po ni Justice Martires. So ibig sabihin, hindi ito talaga dapat to, hindi siya pumayag. Pinakulong niya talaga yan, general na yan, pero hindi po eh. Imagine mo 300 million po yung nawala sa bayan, 300 million. Pero ibinaba ang kaso kasi may plea bargain. Ibig sabihin, aamin na, pero ang kapalit is parang mababang kaso. Ang alam ko, parang nakalaya na ba to? Patay na ba tong si General Garcia? Pero ganito po ang record niyan. Talagang noon pa man, hindi siya anti-corrupt. Kumbaga ito, parang kung pwedeng palusutin ang mga corrupt, gagawin ito. Imbis na ito yung magpapatatag ng batas. Ang uri po ni Samuel Martires na ungas, siya pa ang bubutas ng batas para itong mga mandarambong, mga magnanakaw, mga abusado sa pamamagitan ng mga kagaya ni Martires na ungas, nabubutas ang batas, napapaikutan ang batas. Magaling sana ito, pero ginamit ang galing niya sa kawalangyaan, mga kabunyog. Yan Sandigan Bayan, i-search nyo. Mga Dutards, yan ang ginawa ni Martires. Pinalusot yung magnanakaw ng 300 million. Itong si General Garcia. Hindi po nasampa ng plunder. Yan on record yan. Ngayon, mula Sandigan Bayan, mga kabunyog, walang fake news, inappoint naman siya ni Tandang Kanor Killer, si Duterteng Killer, inappoint itong si Martires bilang associate justice ng Supreme Court. Yun na, inappoint siyang associate justice ng Supreme Court, mga kabunyog, mga kababayan. So, na-promote from Sandigan Bayan, napunta ngayon ng Korte Suprema. Ano naman ang mga naging high-profile decision ni Samuel Martires? Dahil aso ito ni Duterte, isa po ito sa nag-aproba ng co-warranto petition laban kay Chief Justice Sereno. Yan ginawa ng butas, naalala nyo, para mapatalsik si Chief Justice Sereno, isa ito si Samuel Martires na pumayag po sa co-warranto petition nila Solicitor General Calida. Isa ring walang yayang si Calida. Sino ba si Calida? Mga aso to ni Duterte. So, kahit kitang-kitang sinasabi ng konstitusyon, dapat ang Supreme Court Justice matatanggal ang impeachment, ipinilit po yung co-warranto case na maraming sinasabi, legal scholar, bakit gano'n, So parang pinaikutan yung konstitusyon. Isa po ito, si Samuel Martires na aso-aso ni Duterte, dyan sa Supreme Court. Kaya kayong mga taga-Supreme Court, hindi kayong mga Diyos dyan. Akala nyo dahil kayo ang Supreme Court, di kayo pwedeng batikusin. Kung binababoy nyo ang batas at demokrasya, pwede kayong batikusin. Kagaya itong si Samuel Martires na aso ni Duterte. Ano pa po ang mga desisyon ni Samuel Martires? Yung pong acquittal ni Gloria Macapagal Arroyo, yung sinasabi ko na kanina. Pinawalang sala po nila si Gloria Macapagal Arroyo sa kasong pandarambong o plunder. Di ba? Nakita nyo na yan? Pinawalang sala si Gloria na mismo ng Korte Suprema nung panahon ni Duterte. Kaya nakalaya yan eh. Ngayon, ang mga aso ni Duterte sa Supreme Court, itong Samuel Martires na ito. Kaya hindi maganda.
Ano ang ginawa ni Gloria Arroyo? Kinuha po, ninakaw yung 73 million mula po sa pondo ng PCSO. Ginamit na intelligence fund. Kaya itong si Gloria Arroyo, dito natuto si Inday Takaw. Di ba teacher ni Inday Takaw yan nung kampanya? Talagang dikit na dikit si Sara Duterte kay Gloria. Si Gloria, master na ng pagnanakaw to. Kagaya po ng Intel Fund. Biro nyo ha, pondo para sa mahihirap ng Philippine Charity Sweepstake Office. Yung loto-loto na yan. Ha? Ginalaw ni Gloria ang kwarta ng bayan na para sa mahirap, 73 million, ginamit ni Gloria na intelligence fund. Oh, the rest is nakaw na. Kaya lang, kahit nagnakaw si Gloria, inabsuelto ng ang Korte Suprema at isa sa mga nag-absuelto, itong si Ungas na Samuel Martires. Yan po! Recorded po yan, mga kabunyog. O, ginawang Intel Fund, Intel Fund, parang confidential fund din po yan. Yung pera ng mga mahihirap na para sa mahihirap, yung Philippine Charity Sweepstake Office, PCSO Fund, ginawa ni Gloria ang Intel Fund tapos dinakaw niya. Ganyan po! Kawalang ya itong mga demonyong ito ng mga magnanakaw na ito. Ito ang siguro dito natuto si Sara Duterte ng todo. Kay Gloria Arroyo, yung galawan ni Arroyo, kinukuha yung Intel Fund. Kasi pag Intel Fund may kinalaman sa military, pag confidential fund, civilian agency. So bagamat si Sara Duterte nagnanakaw na yan sa Davao, mas natuto pa siya ng, kumbaga, nagkaroon siya ng master's degree sa pagnanakaw, plunder, nung nadikit si Sara kay Gloria Arroyo. Nakuha niyo po ba? At ang kanilang aso, mula Sandigan Bayan, inappoint ni Duterte si Samuel Martires dyan sa Supreme Court. At isa rin po ito sa mga nagpahirap po sa kaso ni Laila de Lima. Itong si Samuel Martires. Kung isang likaw ng bituka, ito rin yung panahon na ang Korte Suprema ay heavily politicized na supposed to be, pag mahistrado ka ng Korte Suprema, dapat ikaw independent ka. Hindi ka nagpapadikta sa politiko o sa presidente o sa klima ng politika. Dapat kung ano yung batas. Hindi po eh. Talagang nung panahon ni Duterte, maraming Supreme Court Justice, naging aso-aso niya. Yan po. Isa rin itong si Samuel Martires, bukod yun sa pagpapahirap kay De Lima, isa rin ito sa pubayag sa imposition po ng martial law sa Mindanao. O yan. Yan ang mga voting record ni Samuel Martires na, nung siya'y nasa Korte Suprema. Recorded yan. Kaya ito, ungas ito. Kaya nung ito na, mula Sandigan Bayan, inappoint siya ni Duterte sa Supreme Court. Tapos nung magre-retire na siya sa Supreme Court, inappoint na siya ni Tandang Kanor magnanakaw na killer sa Office of the Ombudsman. Yun. Kasi tinitiyak talaga ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, na kung sila'y mawala na sa kapangyarihan, ang ombudsman ay tao pa rin nila o hawak pa rin nila. O sa madaling salita, aso nila. Kailangan aso nila yan. Dahil ang ombudsman po, 7 years po ang termino niyan. Fix po yan. Kailan ba na-appoint si Martires? 2018. 2017 na-appoint siyang Associate Justice sa Supreme Court. 2018 na-appoint na siyang ombudsman. O, anong ginawa niya nung ombudsman na siya? Tignan niyo ang kaungasan nito, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. O, eto po, nung ombudsman na siya, ha? Grabe po ang ginagawa nito. Alam niyo po yung SALN, tutol. Saan ka nakakita na ombudsman ka, tagabantay ka ng pondo ng bayan, tagausig ka ng mga kurap at magnanakaw? Dapat yan ang trabaho niya, ni Samuel Martires. Pero ito pang si Samuel Martires ay tutol po sa pagbubuklat ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno. At isa sa mga proposal nitong ungas na ito, ha? Itong si Samuel Martires, yun daw magtao ng mga magbubuking ng mga SALN or mga property ng mga politiko, dapat daw parusahan. Saan kayo nakakita ng ganyan? Ikaw ang gwardiya ng kaban ng bayan, pero lumalabas. Siya ang abogado ng mga magnanakaw. Kumbaga, nag-aabogado sa mga magnanakaw. Kasi tutol si Samuel Martires
na pabuksan ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Eh di tarantado, di ba? Tarantado talaga. Supposed to be, tagabantay siya ng pera ng bayan, kaya mas pabor sana sa ombudsman kung may mga tao na binubulatlat, iniimbestigahan ang mga tagong yaman, mga ill-gotten wealth ng mga politikong magnanakaw, ng mga mayor, gobernador, pabor sana sa ombudsman yun eh. Makakatulong sa trabaho niya bilang taga-usig ng mga magnanakaw at mga kurap. Pero anong ginawa ni Samuel Martires? Sabi niya, dapat daw yung SALN private talaga. Hindi daw dapat binubulatlat. Tignan nyo na nga. Kasi nga, bakit po? Pinoprotektahan niya si Duterte. Dahil ang usapan noon, 2017 yung huling pagsasubmit ni Duterte ng SALN. Eh, siya ang ombudsman. Tinatanong siya ngayon. So, ganun ang pagkakasabi ni Martires para protektahan lang ang kanyang among si Duterte. Ganyan po kawalang ya ito. At ang masakit dito, itong termino ni Samuel Martires ay hanggang 2025 pa. Kasi ano yan eh, 7 years. So kung 2018 siya in-appoint, 7 years, 2025 pa matatapos ang kanyang termino, di ba? So mag-a-appoint ngayon si Marcos Jr. ng bagong ombudsman sa 2025. Kaya may nasabi si Trillanes eh, tungkol sa mga kaso-kaso nila Sara. Maganda daw pailan na ng kaso si Sara pag bago na ang ombudsman. Kasi alam din ni Trillanes, walang mangyayari kung si Samuel Martires ang ombudsman. In fact, mga kabunyog, mga kababayan, sinabi po ni Samuel Martires, itong ungas na ito ha, kung di ba naman to gago, tarantado ito. Ha, tarantadong ombudsman to talaga. Wala daw siyang nakikitang basis o batayan para imbestigahan si Sara Duterte. Ganyan katarantado ito. Ewan ko kung nanonood to ng mga Quadcom hearing sa Kongreso. Ha? Hindi niya ba nababalitaan yung mga peking resibo ni Sara? Yung mga paggastos po sa confidential fund, 11 days, yung 600 million, yung pondo sa DepEd. Napakarami pong ebidensya. Ha? Patong-patong ang ebidensya, documentary evidence, testimonial evidence. Ano ibig sabihin? Mga bank transaction, wini-withdraw cold cash, ibinibigay sa kung sino-sinong tao, mga disbursement officer na hindi naman sa disbursement officer talagang nagpapamigay ng pera, kundi yung tao ni Sara si La Chica. Kumbaga, lahat-lahat ng ito, mga kabunyog, mga kababayan, nagtanga-tangahan, nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan ang aso ni Duterte. Kaya naman niya ginawa yan, itong ombudsman na si Samuel Martires ay talagang aso ni Duterte. Kaya ang sabi niya, wala daw siyang nakikitang basis para mag-imbestiga. Kaya alam nyo, ang ombudsman makapangyarihan eh. May tinatawag tayong motu proprio investigation. Ano pong ibig sabihin nun, mga kabunyog? Motu proprio, by their own initiative, kahit wala pang mga investigasyon dyan, pwedeng mismo ang ombudsman maggawa siya ng sarili niyang investigasyon by his own initiative or volition. Ibig sabihin nun, kusa. Pwede nga mag-lifestyle check ang ombudsman eh. In fact, nakalagay din sa batas, anumang ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng NBI, ng Department of Justice, o ng CIDG, o ng Philippine National Police, mga law enforcement agencies ng gobyerno, anytime, pwedeng kunin niya ng ombudsman at sila na ang mag-iimbestiga. Yan po nakalagay sa batas eh. Yung Ombudsman Act. Napakalaki ng kapangyarihan ng ombudsman. So, halimbawa, iniimbestigahan si Sara Duterte ng NBI. Pwede nang pumasok ang ombudsman dyan eh. Pwede niyang kunin ang pag-iimbestiga. Pwedeng mag-coordinate ang ombudsman sa Senado, sa Kongreso, sa NBI, sa PNP, sa Anti-Money Laundering Council, sa lahat ng mga investigative body, sa Bureau of Immigration. Ganyang kalawak ang kapangyarihan ng ombudsman na ipinagkaloob ng batas ng
at ng ating konstitusyon. Pero anong ginawa ni Samuel Martires? Ginamit niya ang butas ng batas. Si Ombudsman ang bumubutas sa batas para makalusot ang mga magnanakaw at mga hudas. Ngayon, anong tawag mo dyan? Yan ba masasabi mong tanod bayan? Diba? Isang tawag sa Ombudsman, tanod bayan eh. Bantay bayan, bantay pondo ba yan? Eh hindi naman pondo binabantayan ito eh. Ang binabantayan ni Samuel Martires, yung mga magnanakaw sa gobyerno para hindi makulong, para hindi mabuking. Si Samuel Martires ang nagbabantay. So, ungas ito. Kumbaga, ito na siguro ang pinakatarantadong ombudsman na na-appoint sa kasaysayan ng Pilipinas. Diba mga kabunyog, mga kabayan? At lahat ng sinasabi kong record niya, walang fake news dyan. Kahit basahin nyo, ayaw niyang ipabulat-lat ang salin ng opisyal ng gobyerno. Wala naman tong nila lifestyle chick eh. Mga kabunyog? Yung parties, halika na, halika na, unyong parties ka na. Halika na, unyong parties ka na. Halika. O, kayo po mga kabunyog, anong masasabi nyo? O, diba? O, yan po ang mga iba kong na-research. Napakatindi po talaga nitong Samuel Martires na to. So, talagang pinalala mo natin ang batikos, no? Sabi ni Ruben de la Puente, kahit ng kasong sinampa, laban sa Duterte at mga kabinet niya sa ombudsman ay pinunit lang lahat ng Martires na yan. Kaya dapat mapalitan na to. Kung pwede, impeach din tong Martires na to, no? Tong si Ombudsman Samuel Martires, no? Talagang hindi po ito tanod bayan. Ito po'y tanod ng mga magnanakaw. Gwardya ng mga magnanakaw ito. Hindi po ito gwardya ng pondo ng bayan. Kundi ang pinoprotektahan nito, itong mga Duterte, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Mula ng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Yung parties, halika na, unyong parties ka na. Sabi ni Julieta Valiente, impeach Martires. Sir Jimmy De Vera, good evening. Sekjen Kulek Soliman. Ed Lagasa, mabuhay kabunyog. Salamat po Jeffrey Morabe, salamat po. Yung mga nag-comment sa atin. Amor Abeleda, dapat maalis na yan. Talaga po Ang problema, fix and term nito, through impeachment lang po pwedeng maalis si Martires. At 2025 pa pwedeng mag-appoint ng bagong ombudsman, no? Mila Bianino, good evening Kulek sa lahat na kabunyog. Salamat Ma'am Mila Bianino, no? Get well soon ka dyan, Virgilio Bio Tambar Jr., kung makaungas ka, mas ungas ka yata, sabi ni Virgilio. Tanggapin mo na lang yan, Ka Virgilio, kung sinasabi kong ungas yung kapwa mo, dutards na si Martires, gago naman talaga Saan ka nakakita na protector ka ng pera ng bayan, pero ayaw nyo ipinapakita ang salin ng mga opisyal ng gobyerno. Ayaw din niyang imbestigahan si Sara Duterte. Wala daw batayan. Dinismiss niya yung kaso, inakwit niya si Gloria Arroyo. Di ba isipin mo yan? Kagaya na lang, sa PCSO, pondo ng mahirap yan Alam ba ng mga tao yan? Ninakaw ni Gloria, ginawang Intel Fund. Kaya lang, na-teknika ni Gloria, pagkatapos ni Pinoy, si Duterte na upo, malakas si Gloria Arroyo kay Duterte, na-acquit si Gloria Arroyo sa Supreme Court. At isa sa mga aso ni Duterte sa Korte Suprema, itong si Samuel Martires. Kung may mga konsensya itong mga magnanakaw na ito, pera na lang ng mga mahihirap sa PCSO, ninakaw ni Gloria, ginawang Intel Fund. Naparusahan ba si Gloria dyan? Hindi po. Wag naman tayong nagtatanga-tangahan, parang inday takaw lang din yan Kaya nga, yung mga politiko niya, gusto nila Intel Fund, confidential fund, kasi madaling nakawin. Tapos ganyan pa ang ombudsman, tagapagtanggol ng magnanakaw. Anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Di ba mga kabunyog, mga kababayan?
halika na, bunyog pa. Regularong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Kaya nga sabi ko, araw ni Bonifacio, sabi ko itatapik ko nga tong ombudsman na ito. Kaya wala tayong asahan dito kay Martires na to. Sinabihan niya pa po si DOJ and Undersecretary Jesse Andres ng shut up. O kasi sinasabi ni Andres, ni Yusek Andres ng DOJ, pinapasampina nila si Sara Duterte, iniimbestigahan dun sa mga salita ni Duterte na pagbabantang pagpatay kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta. 'Di ba? Sinabi ni Sara yan na talagang may kinausap siyang tao para patayin itong si Bongbong, si Lisa at si Martin Romualdez. O ngayon, nag-iimbestiga ngayon ng NBI. Kaya nasabi ni Secretary Andres, ni Yusek Andres ng DOJ, ang ombudsman pwede naman mag-imbestiga. Kumbaga, pinariringgan. Kumbaga, natutulog sa pansitan, ikaw Martires, magtrabaho ka naman. Parang ganun ang message dyan Kaya nagsabi niya kay Andres, shut up. Tama ba yan na sabihin ng isang ombudsman? Ungas ka! Martires, bakit ka nagsasabing shut up? Palibasa ikaw, shut up ka talaga. Wala kang silbi. Inutil ka. Inutil na ombudsman to. Diba? Sinabihan niya pang shut up. Trabaho mo rin yan Ba't di mo gawin ngayon? Dahil amo mo si Duterte, pinalalamon ka ng taong bayan, pinasasahod ka. Ayaw niyang gawin ang trabaho niya. Di ba mga kabunyog? Amor Abileda, dapat malis na yan. Tama po kayo dyan. Rudy Rojas, correct ka dyan. Salamat kabunyog, Rudy Rojas, ha? Oo nga Obvious ang ginagawa ni Samuel Martires. At wala nga daw siya makitang basihan o batayan man lang para imbestigahan si Sara Duterte. Hindi, kumbaga, sa kagaguhan nitong ungas na to, hindi niya nakita mga peking resibo, 11 days, 125 million, nilaspag ni Sara Duterte ang pondo. Tapos, mga pag-withdraw sa bangko, ang daming ebidensya, mga envelope, mga suhol sa mga DepEd official. Na mismo mga DepEd official nagsasabi, nakakatanggap sila ng envelope na may lamang kwarta, galing kay Sunshine Paharda, na tao ni Sara Duterte. Yung mga liquidation ni Duterte hindi totoo. Mga 1 million per night na safe house. May ganun ba ombudsman? Kung di ka ungas ka, wala kang kahit basihan na lang o batayan, hindi niya nakikita yon. Sa dami po ng ebidensya. Ganyan tong ombudsman na to. Talagang sinasabi na natin dito, aso yan. Aso ni Duterte yan. At dapat lang sa kanyang batikusin natin. Dahil galit na galit tayo sa mga magnanakaw at sa mga tagapagtanggol ng mga magnanakaw na kagaya nitong ombudsman na to na ewan ko ba kung may konsensya pa ito o di ba? Dapat yan mag-resign na yan di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Halika na, umipatis ka na. Halika na. Vilma Apar, good evening, watching from Borongan City, Eastern Samar. Salamat, Ma'am Vilma Apar, Tulungan natin ang Bunyog Party List number 87 dyan po sa Borongan City, ha. Serapio, sabi ni Serapio Talaman, apostoles ni Mang Kanor yan. Oo nga matinding apostoles ni Kanor ito. Baka kung maging presidente si Sara, gawin pa tong executive secretary. Kung mag-aso talaga ito, loyal dog ito ng mga Duterte, no? Sabi ni Josie Perez, tumigil ka, stupid ka. Huwag ka manood dito, ha? Kung ako stupid, doon kayo sa mga manlolokong vlogger. Dito, totoo sinasabi dito. Dito sa Bunyog, pagmamahal sa bayan dito. Talagang galit ang Bunyog sa mga magnanakaw na politiko. Sa mga protektor ng mga magnanakaw. Di ba? Josie Perez, doon ka sa mga ungas. Makirally ka dyan sa EDSA rally ng mga Dutards kung gusto mo, ha? Kung sa tingin mo stupido ako, umalis ka dito sa vlog ko. Ha? Itong mga Dutards na to, kitang-kita na nga ang katotohanan nagtatanga-tangahan pa kayo, di ba? Benz Ruiz. Good evening everyone, mga kabunyog. Salamat Benz, ha?
At congratulations sa Bunyog, Cebu. Sa Bunyog, Lapu-Lapu City. Nagkita-kita po mga kabunyog dyan, ano? Congratulations, Attorney Boy Ibales. Kandidato po ng Bunyog, City Councilor yan, kandidatong City Councilor ng Bunyog, Pagkakaisa Party, dyan sa Lapu-Lapu City, dyan sa may Cebu, Congratulations po, kabunyog, Attorney Boy Ibales, Maraming salamat. Sila kabunyog Mirna Aquino, ang ating National Deputy Secretary General. Sila Rodolfo Engbino ng Cebu, lahat ng mga taga Kabunyog Cebu at Lapu-Lapu City. Mabuhay tayo dyan, ano? Very successful ang ating assembly dyan, ano? Sabi ni Charging Javier Gabito, watching Sir Kulex, Zamboanga City. Salamat Charging Javier, Ikampanya natin ang Bunyog Party List dyan sa Zamboanga City. Jerome Adalim, evening po, dapat impeach na yan si Martires. God bless po. Kaya nga Nancy Enong nanonood, salamat. Robert De La Puente, Louis Ligaspi, Narciso Ocaso, Narciso, ano ka, santo? Hindi ako santo. Ako yung tao na nagsasabi ng totoo, hindi ako santo, Narciso Ocaso. Walang santo dito, At ang Bunyog, si Kulex Soliman, walang sasantuhin, basta tiwali. Basta kurap, babanggain natin kahit sino yung Judas na yan. Tayo'y apo ni Bonifacio, no? Ang dugo natin ay dugo ng revolusyonaryong makabayan na si Bonifacio, di ba? Inaalaala natin ngayon ang kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio, di ba? Leader ng revolusyon, di ba? Tayo itinutuloy natin ang laban ni Andres Bonifacio ng Bunyog, di ba? Proud tayo diyan. So, Jake Pedrejas, good evening, Sir Kulex. Salamat po. Margarito Tampo, Sir Kulex. Kaya nga nawala kaagad ang sinampan na kaso kay Duque na si Mang Kanor Digong Duterte. At alam nyo, maraming pinalusot talaga yan, sila Martires. Grabe po yan, mga ginawa niya. Ano po ba yung mga kaso niya na hinawakan, di ba? Ang dami po ng mga pinalusot niya na kaso ng mga magnanakaw. Talagang basta si Martires dyan, garantisado lulusot ang magnanakaw dyan, ano? Ewan ko, baka may kinalaman di siguro, mga kaso ng na-acquit po yung mga plunderer, ba? Okay, sila Jinggoy, sila Enrile, sila Bong Revilla, ano na nangyayari dyan? Nakakalaya po ang mga magnanakaw, di ba, Martires? Wala, talagang maganda yung batas. Maganda yung Office of the Ombudsman, maganda ang batas. Pero kahit maganda ang batas, kung ang nagpapatakbo ng batas ay mga balasubas, hudas, wala rin mangyayari, di ba? Sa ating bansa, di ba? Di ba? Totoo naman yon, mga kabunyog. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Sir Jimmy De Vera, Ma'am Ina De La Cruz, at Bunyog Cebu, Bunyog Lapu-Lapu City, mabuhay kayo. Bunyog Bataan, Brenda Ortiz, magkita-kita dyan, Kabunyog Ben, Bernard Flores, Kabunyog Joseph Gonzales, sana nanonood ka. Magkita-kita tayo dyan sa Bataan, dyan sa Abukay Bataan at Balanga Bataan. Mabuhay tayo mga kabunyog sa Bataan. So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Hanggang dito na lamang. Nawaswasan na natin tong si Ombudsman Samuel Martires, ang ungas na pulpol na aso ni Duterte na ombudsman. Dapat to tanggalin na to. Dapat dito mag-resign na ito. Itong ungas na ombudsman na ito, no? So hanggang dito na lang mga kabunyog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.